Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, hindi muna to car review ha. Dahil ngayon, ikukwento ko sa inyo kung ano nga ba ang nangyari sa Taiwan sa 2024 Kia EV Day. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Pasabog ng Kia, no? Ito daw yung better way of moving forward. Next, electric vehicles. Pero nung nandun kami sa Taiwan, pinakita sa amin ang mga bagong modelo nila na ilalabas dito sa Pilipinas. Ano yun? Eto yun. So, dalawa yung concept car na ipinakita sa amin, tas tatlo yung production cars na ready na, nasa market na, hindi ko lang alam kung kailan dadating sa atin sa Pilipinas. Una na dyan, ang PV5 at ang EV4. So, yun yung dalawang concept cars na pinakita nila. Tapos, yung tatlo naman na production vehicles na hopefully dadating sa atin, no? Sometime soon, hopefully. Kia Philippines, baka naman. So, yun yung EV3, EV5, at saka EV9. Actually, yung isa nga pala doon, no? Nandito na sa Pilipinas, yung EV9. Simulan na natin doon sa pinakamaliit nila na crossover, yung EV3. Kasi alam mo, kumpletos recados na to. Siyempre EV dahil nga EV day tayo, no? So EV to at saka ang range nito, no, mahigit 600 kilometers ang kaya niyang takbuhin in one single charge. So imagine niyo, no, kotse 600 kilometers. Layo nun. Ang bago nga dito, no, kung mapapansin nyo, yung mga EV natin ngayon ng Kia, iba na yung design niya, no, kakaiba. So, nag-level up na yung tiger nose nila na, ano, na signature itsura, pero nandun pa rin naman. Hindi lang din to yung basta-bastang crossover, no. Matulin din to kasi ang 0 to 100 niya 7.5 seconds. So napakasaya niyan. Crossover na medyo mataas yung ground clearance, pwede sa medyo lubak-lubak, no, medyo rough road. Kayang-kaya nito kasi mas mataas ng konti ito kaysa mga sedan. Ito pa yung mga kakaibang kakayanan niya. So kung gumagamit ka ng electric vehicle, 'di ba, usually ang problema kasi niyan, charging matagal. Ito 10 to 80%, 29 minutes lang. 31 minutes yung long range. So ibig sabihin, no, 80%. So ano ba ang 80% ng 600 kilometers? Teka lang, So basically, kung lobat ka na, tapos magcha-charge ka ng 29 minutes, madadagdagan ka ng 480 kilometers. So imaginein mo yun, no? Gaano ka ba katagal kumain sa McDonald's? 30 minutes lang ba? Kung may kwentuhan ka pa, di mas matagal pa, baka isang oras, di ba? So maglalakad ka pa papunta dun sa store, tas babalik ka ulit sa kotse mo. So most probably baka mga isang oras na nga yun. Pero dito, no, 30 minutes pa lang, naka 80% ka na. So hindi ka na mamumroblema sa charging kasi ang tulin-tulin. Siyempre dahil EV to, meron din tong regenerative braking, no? So pag namembrana siya, kusa na siyang nagre-regenerate ng battery para i-charge na naman yung baterya mo para mas malayo yun na naman yung pupuntahan mo. Napakaganda rin ng cabin kasi kung ano-ano yung makikita mo doon, no? Actually, yung gitna pa niya, nagagalaw-galaw pa yun, umaabante, umaatras pa yung center console niyan. Meron din tong front. Ibig sabihin, no, meron siyang trunk sa unahan. Dahil nga wala siyang makina doon, so meron na lang siyang lalagyan. Meron din tong V2L function. So vehicle to load function. Ibig sabihin, hindi lang papunta sa loob ng sasakyan yung kuryente, pwede mo rin gamitin yung kuryente sa loob ng sasakyan para gamitin sa mga outside appliances like rice cooker, like charge ng laptop, charge ng cellphone, yun, pwede mong gamitin. Pati sound system, hindi rin to basta-basta kasi naka-Harman Kardon na sound system. 30-inch na widescreen pa yung infotainment system, pero hindi sila nakontento dyan kasi meron pa siyang heads-up display na 12 inches. Imagine niyo, no? Nagmamanayo ka na, so lahat ng info na kailangan mo nando na. Pero kung di mo pa rin makita doon, nandito, mas malaking screen. Meron din tong remote parking assist. So kahit wala ka sa sasakyan, no, maipapark mo siya at malalabas mo siya sa parking na wala ka sa loob ng kotse. Siyempre, kumpleto rin to sa ADAS, yung mga adaptive cruise control, rear cross traffic alert,
blind spot monitoring, lahat yan, kompleto yan dito. Bale sa itsura, no, ang bago kasi nila dito sa mga new generation na sasakyan ng Kia, no, yung star map lighting. So makikita nyo na yan kahit doon sa bagong Carnival na nilabas na dito sa Pilipinas, tsaka yung EV9 na nilabas na rin dito sa Pilipinas. Ang styling ng Kia ngayon, no, parang malinis, may mga cuts, precise na lines. Ito na siguro talaga ang future. Sumunod naman dito yung EV4, no? So, EV3 yung kanina, crossover. Yung EV4, hindi naman siya crossover. So, sedan naman siya. Na sobrang high-tech, mukhang high-performance car na kaya naman talagang mag-perform. Pero kakaiba kasi dito, no? Uncluttered talaga yung interior. Sobrang linis nang makikita mo yung loob. Tapos yung bukasan pa, no? Naka-suicide doors yung second row. Kaya pag binuksan mo, talagang bukang-buka lahat. Kitang-kita mo, malinis na malinis. Yung likod niya, parang couch lang. Parang ang sarap mag-relax-relax lang dun sa likod. Meron din tong mga sliding consoles, no? So, lumalabas-labas siya, nagsa-slide-slide. Etong EV4 din, ang special dito, pati yung EV5 ha, meron na siyang artificial intelligence na assistant. So, AI na yung assistance niya. So, galing, next level na naman to, no? Kinikilig tuloy ako, parang kailan ba natin matesting to? Next naman dito, no, yung EV5. So basically, parang mas pinalaki lang siya na EV3. Kung ano man yung tech na nasa EV3, ganun din naman dito sa EV5. Yun nga lang malaki at saka mas maporma dito. Next naman, no, ito yung PV5 na tinatawag. So napaka high-tech nito, no, van yung itsura niya. So maraming use to. Kung makikita nyo, no, meron nga siyang screen sa unahan na feeling ko pagka pumunta yan dito, no, baka iba na nakalagay na dyan. Quiapo, Cubao. Anyway, di ba ang galing, may screen kasi dun sa unahan. Pero hindi pa natin alam kung lalabas talaga sa production model kasi nga concept pa lang tong PV5. Ito yung utility nila ng Kia. So, pwedeng pang tao yung likod, pwedeng pang cargo, or pwedeng space lang yung likod. Depende na sa pangangailangan mo, no? So, people mover, utility, or delivery. Yon. Last but not the least, no, ito naman yung available na dito sa Pilipinas. Ito yung EV9. Sobrang daming awards na nitong sasakyan nito kasi napakaganda talaga. Lahat na nang maiisip mo na dapat meron yung sasakyan, meron to. So unang-una na, 'di ba, SUV to. Unang maiisip diyan, dapat SUV, go anywhere. Well, it can go anywhere kasi nga all-wheel drive yung system nito. Tapos electric to. Ang range niya mahigit 500 kilometers. So napakalayo na yun, no? Mataas, may ground clearance ka, all-wheel drive, so kahit saan pwede mong dalhin. Kompleto na to, pero hindi lang yun ha, pati yung mga safety features like yung mga ADAS, pati yung interior design. So hindi ka rin kakapusin sa space kasi maluwag dun sa loob at futuristic na rin yung design ng sasakyan. Hanip talaga yung mga bagong sasakyan ng Kia, no? Gusto ko rin subukan, kaso yung mga sasakyan kasi na to, no, pinakita lang sa amin. So pinresent nila na ito nga yung future, pero hindi namin siya na-drive pa. So abangan na lang natin yan, no? Kia Philippines, baka naman pag dumating dito, testing natin niya agad. Maraming salamat sa panood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. At ngayon, alam nyo na ang future ng Kia. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.